in today's video, bibigyan ko kayo ng kaunting review sa ating 1mm na magic washer na nilagay natin sa ating panggilid dito sa ating ADV 160. Papakita ko sa inyo kung ano ang naging epekto nito, kung worth it ba, sulit ba ang ating 150 pesos na upgrade. Bibigyan ko kayo ng test ride 0 to 60 at 0 to 100. Wala tayong top speed dahil limited lang ang ating kalsada dito sa ating location. So ayun, tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo yung naging improvement ng ating ADV 160 magmula nung naglagay tayo na itong magic washer. Isang mainit na weekends nga pala sa ating lahat, guys. At yun nga, dumaan ng bagyong Aghon, ang kauna-unahang bagyo ngayong taon. Officially dineclare na ng Pag-asa na tag-ulan na ulit. So kung may mga ganitong opportunity na maaraw, i-take na natin. Kumbaga kasi ang pinakalaban talaga ng mga riders, ng mga motovloggers is yung maulan na panahon. Kumbaga hindi tayo nag-e-enjoy kapag maulan eh. So ayun, kaya tayo nasa labas ngayon, gumagawa ng vlog dahil sobrang aliwalas, ang ganda ng panahon. Mainit pero at least hindi tayo basa ng ulan. Ang laki ng truck. So ano nga ba muna ang magic washer or tuning washer? Para sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ay nilalagay sa ating panggilid. Kadalasan ito ay nilalagay sa gitna ng drive face at pulley. Nilalagay ito sa bushing nung pulley natin, ng mga pulley ng ating panggilid. Traffic na naman dito. So basically, ang main function nitong magic washer natin is para magdagdag ng spacing sa ating pulley. Pag nagdagdag ka ng space between sa pulley at ating drive face, mas bubuka ito at magbibigay ito ng espasyo para sa ating mga drive belt na mas lumubog. Ngayon, pag mas lumubog yung ating belt sa gitna ng ating drive face pulley, ang mangyayari nun, magsisimula ito sa lowest gear ratio. Ayun tinatawag natin na pinakamadaling gear. Kumbaga sa pagbabike, nasa lowest gear ka, yung pinakamadaling ipedal. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas mabilis na arangkada sa ating mga motor. So ayun, kaya may mga iba na naglalagay ng tuning washer sa ating panggilid dahil mas gusto natin ng arangkada. Ang cons lang nito, guys, mababawasan ng kaunti ang pangdulo or yung duluhan ng ating motor. Mag-uumpisa ang belt sa mababang gear ratio dahil nakalubog ito at pwedeng magresulta ng magandang take-off or magandang arangkada. Pero kapag tumaas na ng husto yung RPM, ang epekto naman nito ay hindi nasasagad ng husto yung ating mga belt sa pinakataas or dulo ng ating mga pulley. Syempre dahil nagkaroon na rin ng space or napaglayo natin ng bahagya yung drive face at pulley. At ang epekto naman nito sa torque drive ay hindi na bababa or sisiksek sa pinakagitna yung ating mga belt na magre-resulta na mabawasan ang gear ratio ng ating CVT at mabawasan ang top speed. So ngayon, titingin tayo ng maluwag-luwag na daan na kalsada para mabigyan kayo ng review. So yan, guys, andito tayo ngayon sa Floodway, Cainta. Yan, dito tayo ngayon magta-try magbigay sa inyo ng review ng 0 to 60 saka 0 to 100. Kumbaga arangkada test ng all stock na panggilid na meron lamang nakalagay na 1mm magic washer. Yan, medyo maluwag na. Try nating ano ngayon, so 0 to 60. 0 to 100. Ngayon, guys, yung pag-testing ko kanina, hindi ko nilaro yung throttle. Isang isang higpit lang na ganun. Isang twist lang, 0 to 60 saka 0 to 100. Ngayon, guys, ang mahirap dito, yung pabalik. Gusto ko sana matry yung pabalik kung mas mabilis. Kasi yung unang test natin, sa lubong tayo sa hangin. Gusto natin matry itong pabalik kung mas okay. Kaso ang daming kotse, oh. Parang di natin matatesting yung 0 to 100. Mukhang sinuwerte lang tayo sa sa space kanina. Ngayon, medyo marami ng sasakyan.
May pulis pa. Pasensya na kung medyo konti lang yung test drive na may bibigay ko sa inyo. Kasi nasa urban area kasi talaga tayo. Maraming kotse talaga. Try na lang siguro natin ulit yung pabalik. Magkaroon man tayo ng kahit dalawang testing man lang. So yan guys, lapit na, konti na lang. Pag lumawag-luwag na, G na tayo. 0 to 60 saka 0 to 100 traction control off or HSTC off. Let's go. Isang piga lang yan. 0 to 60, yan na. Off ya. So yun, ang problema lang dito sa daan na to, yung papunta doon sa lubong ang hangin. Hindi naman ganun kalakas yung salubong, pero iba pa rin yung pabalik eh. Hindi natin kasi matry yung pabalik dahil marami sasakyan na papunta doon, papunta sa Makati, Rosario. Kaya medyo imposible nating magawa yung side na yan. So sana sapat na yung nabigay ko na dalawang test ride natin, yung 0 to 60 saka 0 to 100. Sana sapat na yun na gauge para sa inyo. Setting natin all stock 19 grams na bola. Naglagay lang talaga tayo ng 1mm na magic washer. In terms of fuel consumption naman, and guys, oh, kung nakikita nyo, 40.3 kilometers per liter. Sobrang parehas na parehas dun sa all stock ko dati. Yung hindi pa ako naglalagay ng 1mm washer, tukod yan. As in, hindi yan gumagalaw. Naglalaro lang yan sa 40 to 41 kilometers per liter. Ganun lang siya lagi. So nagulat talaga ako nung naglagay tayo ng 1mm magic washer. Nagkaroon ng arangkada yung motor natin. Mas lumakas nga in terms of performance, pero yung fuel consumption halos parehas na parehas. Kung may magkakaroon man tayo ng margin of error, nasa 1 km per liter lang yung difference. So talagang masasabi natin na hindi masyadong tinamaan yung fuel consumption pagdating sa paglagay ng tuning washer. So take note lang guys, yung last na lagay ko na itong tuning washer was 2 to 3 weeks ago na. Na-testing ko na ng matagal tong tuning washer natin. Kaya naman siguro sapat na ako para magbigay ng kaunting review, honest review sa naging performance ng ating motor. Kung tutusin nga guys, parang dapat ito yung stock na performance ng ADV 160. Nung unang labas na tong ADV 160 sa kasa, talagang naramdaman ko na siguro after nung first change oil natin, para kahit pa paano naka-break in na tayo, parang naramdaman ko na may konting delay. Yes, tama yung mga naririnig natin, mga review na nakikita natin sa mga ADV owners din, ADV 160 owners. May konting delay sa arangkada at yung around 40 to 50 km, 50 kph, may patay dun sa gitna. Parang may konting dead zone. So yun lang guys, siguro yung may papakita ko sa inyong review sa ating 1mm magic washer. Kung ako tatanungin guys, kontento naman tayo sa stock, sa all stock ng ADV 160. Kung hindi ko masasabing kontento tayo dahil naghahanap tayo ng konting arangkada eh. For sure naman, marami naman dyan na ADV 160 owners na kontento na sa all stock. Pero ang masasabi ko lang sa inyo guys, you must have to try etong magic washer na upgrade. Kahit yun lang yung baguhin nyo sa panggilid nyo, tapos the rest all stock. I-try nyo lang, tapos balikan nyo tong video na to, mag-comment kayo kung anong pagbabago. So, mas nakontento ba kayo? Kung mas nadagdagan ba yung power ng motor nyo, ng ADV 160 nyo? Actually, hindi lang to ginagawa sa ADV 160, sa lahat ng scooters ginagawa to. So
kung all stock ka pa rin hanggang ngayon, tapos gusto mong manatiling all stock, try mo maglagay ng magic washer. 1mm lang na magic washer. Pwede mo naman yung tanggalin anytime pag hindi mo trip. Pero ako na nagsasabi sa inyo guys, must try lang siya. Saka hindi siya masama sa panggilid natin dahil ayun nga, ay sa pag-upgrade talaga, CVT yung pinaka-safest na pwede natin galawin sa ating motor. Lalo na sa mga automatic scooter. CVT lang ang pwede natin galawin na less chance na magkaroon ng aberya sa makina natin. Yung pinaka-basic, bola, palit ng slider pieces, clutch lining, yun lang, yung mga pinaka-safe lang. Yung mga kalkal, doon na tayo medyo may controversial na kung safe pa ba ang pagmamod ng ganon. So ayun lang naman, andito tayo ngayon sa Floodway dahil magpapagaan tayo ng flyballs natin dito sa ADV 160 natin, okay? So bali next video na yon, kasi ang pinaka-focus lang talaga natin ngayon is yung magic washer natin. Sa end ng video na to, bibigyan ko na lang din kayo ng konting first impression sa Dr. Pulley natin or flyballs na ilalagay natin dito sa panggilid natin. Napakapit na natin tong 17 grams na bola ng Dr. Pulley. So far so good. Napag-try tayong mag-reach ng 100 kph gamit tong straight 17 grams. So far hindi ko masabi kung tumagal ba yung pag-abot niya ng 100, pero next video na lang siguro to, yung full review natin. Ite-testing muna natin maigi tulad ng ginawa natin sa magic washer. Tinesting muna natin ng mga 2 to 3 weeks bago tayo nagbigay ng komento, ng review, kung dapat ba siyang i-recommend, kung sulit ba siya, kung dapat bang gayahin nyo, para sure na yung nare-recommend ko sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko is yung kumbaga tamang timpla ng panggilid, kung safe ba. So yun, abangan nyo na lang yung video na yun kung kailan natin mare-review, full review tong straight 17 grams Dr. Pulley. Dito ko natatapusin yung vlog. Again guys, kung umabot kayo sa punto na to, maraming salamat, napaka-solid nyo guys. Kung nakasubaybay kayo lagi sa akin, nagko-comment, sobrang na-appreciate ko kayo. And sana mas dumami pa tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kung nag-enjoy kayo sa content natin ngayon, kindly consider subscribing. And marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong upgrade na gagawin sa ating ADV 160. At soon may introduce ako sa inyong isa pang motor na ginagamit ko para hindi palaging ADV 160 yung nakikita nyo sa channel natin. Para naman siguro sa mga hindi naka ADV 160, at least nakaka-relate sila kahit papano sa ating mga content. So ayun lang, again maraming salamat sa panonood. Again, this is Carl MK. Ngayong tagulan, stay dry sa ating lahat and drive safe always.